Hallelujah. And since this is the last Wednesday, pakpakan natin si Lord, last Wednesday ng LCC na may service, ha? Baka kasi isipin ng iba, ano na may, New Year na next week eh. Hindi pa New Year next week, pero ito na po yung huling service natin dito ng Wednesday ng 2025. And I'm so blessed na ako yung gagamitin ni Lord. Thank you, God. And I will take this opportunity kasi parang ito lang din yung time para mapag-usapan natin yung about Christmas. Okay ba yun? Lagi ako natatapat sa Christmas eh. Kaya thank you, God. Gustong-gusto ko rin sinishare yung about sa Christmas eh. Kasi once a year mo lang siya mapipreach. Kasi pangit naman mag-share ng Christmas sa March, no? Hallelujah. So tutuloy-tuloy ko lang po yung ibang mga habang verses, hindi na natin babasahin kasi kabisado niya yung naman na yung story ng Christmas. Sige, ang title po natin ngayon is When Heaven Came Down. The Timeless Lessons of Christmas. Let's all bow our head and let's all pray. Father God in heaven, we really thank you, God, for the whole year round. You've been so faithful and good sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, for sustaining us the whole year round. Thank you for blessing this church, blessing each and every one, God, with your holy presence. Marami pong salamat. Lord, I pray this very moment, just use me, God, mightily. Ikaw ang mahayag, Panginoon, sa huling service ng taon na ito, ng Wednesday. Nawa, Panginoon, ma-appreciate namin mas malalim ang kaparaanan, ang kapahayagan, mga mensahe at revelation about Christmas. Marami pong salamat, O Diyos. Tanggalin mo lahat ng gumugulo sa isipan ng mga kapatid kong ito, Lord. Any distractions, Lord, I rebuke the work of the evil one para hindi namin mapakinggan ng maganda ang iyong salta. Marami pong salamat. Sa iyo po lahat ng mapurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Timeless lessons. Kasi wala naman talagang humpay ang Christmas. Hanggat hindi dumarating si Lord, nag-celebrate tayo ng Christmas. Tama? And it doesn't matter kung anong tamang panahon, date ng Christmas, hindi po yan pag-uusapan natin, no? Wala nating pag-uusapan yan. Na-explain na ng maganda ni Pastor Nicky yan. Ang importante, sineselebrate natin. So yung verse ng about Christmas, makikita po natin yan sa Luke chapter 2, verses 1 to 21. Pero mahaba po yan, di na natin babasahin. Okay ba yun? Alam niyo na naman nangyari dyan, di ba? Buntis, nanganak si Mary sa Bethlehem. Ayun lang. Nagpakita sa mga apostol, sa mga shepherd. May 3 mago, may 3 na dumalaw. Ayan, story niyan. Now, before Christmas, kailangan maintindihan natin yung timing ng pagdating ni Jesus eh. Kailangan maintindihan para ma-appreciate natin ng gusto yung Christmas. Kasi parang nasanay lang tayo pag Christmas, masaya na agad kasi bigayan ng regalo, joy to the world. Pero kailangan maintindihan natin kung gaano kahalaga at gaganda yung Christmas. So what is the setting in Israel before Jesus was born? So ano yung meron sa Israel? Kasi si Jesus ay pinanganak sa Israel, tama po ba? Sa Bethlehem. Mga Hudyo, mga Israelites ang nag-aantay kay Jesus eh. Messiah. Yan. So, ano po yung setting sa Israel nung bago dumating si Jesus? Bago nangyari yung first Christmas. The first Noel. O, ano yung ibig sabihin ng Noel? Christmas. As yung mga Ricoy. Okay, number 1. Ito po yung dinatnan ni Jesus bago siya dumating. Ang political setting po sa Israel that time, they are so oppressed and powerless. As a nation, parang tayo dati nung sinakop ng mga ibang mga bansa. That time, ang Israel po ay under Roman rule. No, sila po ay under, buti sana kung maganda yung pagkakasakop sa kanila. Kasi may mga ibang bansa na pag nanakop, gumaganda eh. Like yung UK, sinakop nila yung, kita mo yung Australia hanggang ngayon, nire-recognize pa rin sila. Pero itong mga Romano na sumakop, talaga naman, they control the taxation, yung law, yung batas, binago nila lahat yan, and military force. Ang ruler that time is Herod the Great. Magaling, pero brutal. Herod, kung kilala niyo si King Herod. Heavy taxes crushed ordinary people. Grabe. Alam mo gaano kasama sila? Yung tax, depende sa tax collector eh. Meron siyang
right na taasan, bawasan, wala kang magagawa. Pag hindi ka nagbayad, alam naman natin kung gaano sila kahigpit. Soldiers, governors, and pagan symbols constantly reminded Jews that they were not free. Kahit saan sila tumingin, makikita na isa sundalo, governor, or mga simbolo ng pagan sa loob ng Israel. Kaya punong-puno sila ng frustration, resentment, at humiliation. Sipin mo yun, they were God's chosen people. Yet they were ruled by Gentiles. Talagang kahiya-hiya sila nun. Alam niyo ba ang tawag nila sa mga Gentiles nung hindi pa sila sinasakop? Dogs. Ang tingin talaga ng mga Jews sa Gentiles ay dogs. Imagine a setting wherein yung mga minamaliit nilang tao ang nagro-rule sa kanila. So yun po yung setting. Oppression, depression. Next is the spiritual setting. Ang spiritual setting doon, silence from God. There had been 400 years of prophetic silence. Napakahaba. Ito yung pinakamahabang panahon na hindi sila nakakarinig sa Diyos. Ang last na ginamit is Prophet Malakay. Sipin mo yon yung last na propeta na Malakay pa. Parang pag titingnan mo yung Bible, parang hindi malayo kasi magkadikit lang yung Malakay sa Kamatcho tama po ba? Pero ang difference nun is 400 years. No fresh word from God. Akala nila iniwan na sila ng Diyos. God felt distant. They were so longing, they were so confused, and they're so dry spiritually. Ito yung katayuan nila. So ano naman ang religious setting nila dyan? That time, divided and heavy. Andyan yung mga Pharisees, andyan yung mga Sadducees, mga zealots, mga religious persons din to, pero ito yung mga aktivista. Ito yung gusto makibaka. And Essenes, sila naman yung mga introvert. Sila yung mga nag-aantay lang sa isang sulok. So divided, walang iisang religion. Ang social setting nila, poor, mahirap, weary, pagod na pagod, and feeling forgotten. Most Jews were farmers, fishermen, laborers. They're struggling daily, spiritually overlooked. And ang overall mood ng mga people, ng mga tao sa Israel, bago dumating si Jesus, they are tired of oppression. Imagine mo, nakatira ka sa isang bayan na araw-araw nagigising ka, parang gusto mo nang matulog ulit. Ang hirap. Sa atin malaya pa tayo masaya Pero isipin mo yung araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. They were disappointed by religion. Supposedly, religion ang magbibigay sa kanila ng encouragement. Supposedly, religion magpapagaan sa kanila. But yung religion pa nagpapataw sa kanila ng heavy burdens. They were so hungry for God, waiting but unsure. And they were crying silently for deliverance for 400 years. Tayo, nung sinakop tayo ng mga Kastila, ilan? 300 years. Tama ba? 333 to be exact. Now, here came Jesus, Christmas Day. Jesus was not born into celebration, but into desperation. Kailangan alam natin ito mga kapatid Yung timing ng Christmas. Yung the first Christmas. Hindi to dumating na parang tayo na September pa lang masaya na yung mga Pilipino Philippines ang pinakamahabang nag-celebrate ng Christmas Talaga namang saya-saya ng puso Pero the first Christmas, dumating si Jesus sa panahon ng desperation. Christmas happened not because the world was ready. Hallelujah. But because the world was broken enough. So in your life right now, if you feel that you were so broken, sobra na, parang wala nangyayari, Christmas is really a reminder for you that God has never forgotten you. God has heard your cries. God may concern sa'yo. Hallelujah. So, onti lang po ito, napakabilis lang. First point, God is faithful to His word.
Tandaan niyo yan, mga kapatid. Dumating ka man sa point ng buhay mo na parang you're hard-pressed sa lahat ng side, crushed, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Always remember, God's words are ever faithful. Sabi ng Jesus, maglalaho ang buong daigdig. Pero kahit isang kawit kudlit sa aking salita ay mananatili. Kaya kung may gusto ka pang hawakan dito, salita ng Diyos yun. That's ever faithful. That's ever true. Hallelujah. I sought the Lord and He heard and He answered. Christmas reveals a promise-keeping God. Church, hallelujah. Tandaan niyo to, every time dumarating ang Pasko, kung may pinangahawakan kang pangako ng Diyos, kung meron kang inaasahan sa Diyos, ang Pasko magpapaalala sa'yo na tapat ang Diyos. Darating at darating. Even yung time na akala mo wala na. Hallelujah. Kaya sinabi nag-promise keeping siya, covenant keeping God. Sabi kasi meron kasing hula eh. I really love God. Alam mo yon, minsan may mga pangarap ka, sinusulat mo sa prayer requests mo, may mga specific word ka ni Lord na pinangahawakan mo. Alam mo ba, God is a very detailed God. Pag nag-answer siya, it's very detailed and specific kung ano man yung pinag-pray mo. At ganun siya. Kita mo to, napakagaling ni Lord eh. Merong prophecy sa Micah chapter 5 verse 2. Sabi dito, but you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from old, from ancient times. Hallelujah! Saan po pinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Alam mo, galing nito ha. Tingnan mo to ha. Kung ano man ang pinanghahawakan mo sa Panginoon Diyos, hindi mo alam yung mga nangyayari sa paligid mo, sa buhay mo. Hindi mo alam pagkilos na pala ng Diyos yan para ma-fulfill yung promises niya, yung words niya, yung visions na binigay sa'yo o anumang inaasahan mo sa Panginoon. Hindi mo namamalayan pinaglalakip-lakip ng Diyos yung mga sitwasyon. Paano ko nasabi? Si Joseph at si Mary, nakatira po yan sila sa Nazareth, sa Galilee. Kita mo to ha? Pero ang hula kasi, ang salita ng Diyos, ang Messiah kailangan manggaling sa Bethlehem. Kita mo yung ginawa. Ano pakilagay doon sa Luke chapter 2? Yung hindi ko binasang verse. Sa verse 1, sabi dito, in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place. And everyone went to their own town to register. Alam mo yun, nagkaroon ng census. Out of nowhere, kailangan lahat kung saan ka bayan nakatira, doon ka magpapatala. And that time, doon sila nakatira sa Nazareth eh. Ang gusto kong sabihin dito mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi mo alam is divine na pagkilos na pala ng Diyos sa'yo para iposisyon ka niya doon sa pangako niya sa'yo. Hallelujah! Kaya minsan nakala mo, yung nangyayari sa'yo, bakit ganito, bakit ganito, bakit ganyan, hindi mo alam, pinoposisyon ka na pala ng Diyos. Nangyari yon that time sa Nazareth, Lord, bakit Panginoon, doon kailan manganganak na yung asawa ko, kabuhanan niya. Saka naman, Lord, bigla nagaganto. Kailangan namin bumiyahe mula Nazareth papuntang Bethlehem. Kabuhanan ng asawa ko. Wala namang kotse nun. Oh, hallelujah. Parang hindi niya alam. Yung mga pangyayaring yun ay divine na pagkilos na ng Diyos para ma-fulfill in specific details. Kaya nga sabi, when you ask for prayer, specifically, ask God. Huwag mo nang i-generalize. Lord, kotse, red, buo. Hallelujah. Thank you, Lord. God is so faithful. Every word, every detail, as long as God said it, it will all come to pass. Basta sinabi mo, dahil sinabi mo, Panginoon. Oh, thank you, Lord. And I really love it.
Remang-rema sa akin yung preaching ng Sunday, Jehovah Jireh, the provision. Grabing revelation yun. I really love that revelation. God is really Jehovah Jireh. God who provides. Ang ganda na meaning ng provision, ano? It is a set amount. Nakaset aside na amount para sa panahon ng pangangailangan mo. Ayun ang provision. And God's name is Jehovah Jireh. I really love it. Kailan nag-provide ang Diyos ng Savior? Yung 400 years na pag-aantay nila? No! The moment Adam and Eve fell, the provision was already there. Hallelujah! Sa simula pa lang, andun na yung provision, ang layo pa. Kaya yung 400 years na pananahimik ng Diyos, hindi ibig sabihin, kinalimutan na nila sila. It's already there, waiting for the right time to happen. Kaya sinabi ng Diyos, when the time is right, the Lord will make it happen. Not in your own timeline, hindi sa pace mo, sa pace ng Diyos. Hallelujah. Hindi sa oras at araw na gusto mo. Alam ng Diyos yun. Sinadista ba ng Diyos yung bayan ng Israel? Umabot pa sila ng 400 years? No! May tamang timing yun eh. Kaya nga ako, Lord, I really thank you. My heart is so glad. Totoo. Dumating ako sa time na parang andun ako sa dating Israelite eh. Sobrang dark na. Parang ayoko na, Lord. Pero I really love you, God. You're so sweet. God is so sweet. Pag yung talagang nakita mo na, yung pala, Lord. Hallelujah. Why? Yung darkness, bubulagin ka. Yung darkness, pipilitin kang madwell sa more darkness. But hallelujah, our God is God of light. Sabi niya, who called you out of darkness into His marvelous light. And in this light, makikita mo na ng hayag-hayag. Hayag na hayag ang lahat. Thank you, Lord. Whew. Grabe. First point, solved na tayo doon. Thank you, God. This is Christmas, church. Wala ka man, hindi mo man makuha yung gift na gusto mo, hindi mo man nangyari yung pinag-pray mo ngayon. Just trust that God knows what He is doing. God is positioning you. Sabi sa Romans 8:28, He's working all things together for your good. Number 2, pangalawang essence ng Christmas lesson for us is for us to know that God drew near to us. Hindi tayo yung unang lumapit sa Diyos. Diyos ang unang lumapit sa atin. Sabi sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. Oh, hallelujah. And we beheld this glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Hindi malayo ang Diyos. God is not distant. He is present in our pain and weaknesses. Especially now. Hallelujah. Lamang na lamang tayo, even kay David, maniwala ka. Lamang na lamang tayo, even David is the man after God's own heart. Alam mo kung anong lamang natin sa Kanya? When we receive Jesus Christ, inalaw ng God na tayo'y panahanan ng Kanyang banal na Espiritu. God is really with us. This is Emmanuel, God with us. He walked where I walked. Ang ganda ng kanta, tuwan-tuwa kami ni AJ doon dito. God is really with us, Emmanuel. Huwag mong iisipin na malayo ang Diyos sa'yo dahil hindi maganda yung nangyayari sa'yo. Huwag mong isipin na malayo ang Diyos kasi hindi mo siya nararamdaman. No, hindi yun nakabase sa feelings and emotions mo. Whew. He is always present. Sabi sa 1 Peter 5:7, cast unto Him all your cares, for He cares for you. I really love Psalm 46:1. God is our refuge and strength, an ever-present help. Ever-present help. Ano ibig sabihin nun? Lagi, sa kailangan mo, nandyan siya. Ay, nako. Remember Peter,
Nung sinabi niya, Panginoon, kung talagang totoo ka, palakarin mo ako dyan. Lumakad si Pedro, tama po ba? Hindi natin alam kung gaano kalayo pa silang distansya nila ni Jesus. But Peter lumakad. But as soon as Peter saw the wind, ano nangyari? Unti-unti siya lumulubog. Pero isang sigaw lang niya, Jesus! Automatic daw po, automatic. Jesus was already there. The moment you feel like drowning, the moment you feel like lumulubog ka na, just call unto His name. Hallelujah. He is the ever-present help. And this is Christmas. Labas lahat ng material things, material blessing. His presence is more than enough. And this is Christmas. This is the greatest gift that we ever received. God gave His only begotten Son. He gave. Thank you, Lord. So God drew near to us. Number 3. Humility is God's path to glory. I really love it. Sa mundo baliktad eh. For you to be glorified, for you na maging matanyag, maging okay, kailangan gagalingan mo talaga eh. Naman no? Kailangan makikipagsabayan ka. Kailangan talaga naman yung standard mataas na mataas. But in the economy of God, it's different. Pababaan. Sabi ni Jesus, kung sino mang gustong mauna, maging mahulit, maglingkod sa lahat. Be the servant of all. Kung sino raw ang binababa, ang siyang tinataas. Alam mo, lakas ng loob sabihin ni Jesus yan. Alam niyo bakit? Kasi siya ang number 1 example ng humility. Sabi sa Luke 2:7, she gave birth to her first son. A son, she wrapped him in clothes and placed him in a manger. Because there was no guest room available for them. Can you imagine that the Messiah, the Son of the living God, the King of kings and the Lord of lords, nung pumasok sa mundo, hindi sa hotel, hindi sa hospital, hindi sa lying in, hindi sa clinic, hindi sa bahay, sa sabsaban. Pinakamababa. Nilagay siya sa kneading trough, yung kainan ng hayop, nilagyan ng dayami. There was no comfort for him. Unang pasok pa lang niya sa mundo. Alam mo, ito yung pagkakasunod-sunod niyan eh. Nasa ano yan, nasa Philippians 2 yan eh. Sabi diyan, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Wala nang advantage dito. Rather, He made Himself nothing. By taking the very nature of servant, being made in human likeness. At siya po'y pinanganak. Ayun yung karuktong niyan eh. At inihiga sa sabsaban. I really love the revelation na binigay sa akin ni Lord dati dyan eh. Kung bakit sa sabsaban siya kailangan ipanganak. Para maabot niya yung pinakamababang tao dito. Para hindi mo iisipin na, hindi kasi ano lang yan eh. Ang mga elite people kasi yan. But Jesus Christ go down to the very bottom. And verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself. Para sa Diyos, na maging tao na mahina, makasalanan. Doon pa lang parang kahiya-hiya na eh kung may conference ng mga Diyos. Kung kasama lang. Ano ba naman yan? Yung anak mo, ang ganda-ganda ng posisyon, bumaba pa doon. But Jesus Christ, sabi niya, hinubad niya po lahat yun. At hindi lang naging tao, He became obedient to death. At hindi lang death, even death on a cross. Mga kapatid, sa lahat ng death penalty na nagawa sa buong mundo, crucifixion ang pinaka painful, sadista, and humiliating. Kapag pinako ka sa krus, ultimo lahat ng kamag-anak mo, dala-dala lang hiya. Ganun siya humiliating. But thank you Lord, thank you God. So siya yung nagpakababa sa pinakamababa. At sabi sa verse 9, therefore, God exalted Him naman to the highest place. Hallelujah!
Siya ang pinaka nagbaba. Ngayon, siya naman ang pinaka tinaas. Hallelujah. So, alam mo yun, napakasimple lang ng economy ng Lord. Gusto mong iangat ng God sa buhay? Magpakababa ka. Hindi mo man maabot yung pinakamababa na naabot ni Jesus, magpakababa ka pa rin. Definitely, God will exalt you. Wherever you are, whatever you are, pinag-pray mo, positions, whatever, God will definitely bless you. And gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, in heaven and earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of the God the Father. Hallelujah. Meron pong contrast yan eh. Kilala niyo si Lucifer? Contrast yan eh. Sa Isaiah 14, contrast po yan. Si Jesus nagpakababa sa pinakamababa. Si Lucifer naman, itinaas niya yung sarili niya sa pinakamataas. Sabi niya, magiging katulad din ako ng Diyos. Then, uupo rin ako sa highest mountain. Anong ginawa? Ibinaba siya ng Diyos. Sabi ni Jesus, I saw you fall from heaven like lightning. Nakita yun ni Jesus mismo. So, mamili ka na lang kung sinong idol mo sa dalawa. Number 4, salvation is God's initiative. No? Kaya alam mo, wala tayong dapat ipagmalaki sa Diyos eh. Punong-puno lang tayo ng pasasalamat eh. There really is so much to be thankful for. Wala, hindi tayo nag-initiate nun. Hindi, pastor, talaga namang sinaliksik ko yan. Talagang ako'y lumapit sa Diyos para maligtas. Ako. Hindi po ganun yun. Grace was born even before we ask. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, and this is how God demonstrated His love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi pa natin siya kilala, masama pa ugali natin, demonyo pa tayo, namatay na si Kristo para sa atin. Tandaan yan. Hindi ikaw ang nagsimula. Sabi, this is love. Not that we love God, but He loved us first. Thank you, Lord. Thank you, God. God initiated it. Salvation begins with God, not with man. So, during Christmas Day, alam mo, kailangan siguro mas ibalik natin rin yung essence ng Christmas eh. Na talagang, Lord, bonus na lang yung mga bonus. Bonus na lang yung mga pagkain. Bonus na lang yung mga reunions. Bonus na lang, God. May matanggap o wala. Bonus lang yun, Lord. But the ultimate reason is because you. God provided a Savior. This is what we need. This is the ultimate provision. The greatest blessing that heaven has was given for us. Kaya nga sabi sa Romans 8:32, this is my favorite verse. Pakinggan mo to. Favorite verse ko to. Kung tinanggap mo sa Jesus, tinanggap mo yung salvation, ano sabi sa Romans 8:32? If He did not spare His own Son, but gave Himself up for us, how will He not also, along with Jesus, give to us all things? Kaya sasabihin mo, hindi ka kontento kay Jesus, hindi mo naiintindihan, kapatid. Hindi mo naiintindihan to. Dahil kung naibigay ng Diyos si Jesus para sa atin, sa kaligtasan natin, ano raw ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Pakiintindi nga! He who did not spare His own Son, how will He not also, along with Him, graciously give us all? Palakpakan sa Lord, thank you, God! That's why we need to trust in God. Kanina, tinanong ko si Ethan, doon nagde-devotion sila habang nag-wax ako. Kasi narinig ko yung devotion nila eh. Ano raw, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Paano pag yung hindi mo gustuhan nangyayari? Paano kung yung pinag-pray mo, kabaliktaran yung nangyayari? Paano ang sitwasyon ay yung talagang hindi mo nagugustuhan? Kaya mo pa bang mag-thank you sa Diyos? If you really understand this, you can still be thankful kay Lord. Because you know, God, naibigay mo nga yung greatest blessing eh. Kung hindi man ito,
ang nangyayari, hindi man ito yung kagustuhan ko, pero ito yung nangyayari, Panginoon, I believe. Balik tayo dun sa point number 1. You are just positioning me for the greatest blessing. You're just positioning me. Inihahanda mo lang ako. Kaya yung taong walang pananampalataya, sila po yung mga taong hindi thankful. Alam mo ba yun? If you have faith, you are thankful kay Lord. Hindi man maganda yung nangyayari. Because you know that God is in control. You know that anong we-withhold ng God sa atin. Matalino ang Diyos eh. Tatay natin ang Diyos eh. Yung inihiling mo, nakita ng God, bukas papahamak mo eh. Malay mo, inihahanda ka lang ng Lord. Pinapalakas ka niya muna. Pinapalakas ka lang niya muna. Inaayos lang muna yung attitude mo. Inaayos lang muna ng God yung giving mo. Inaayos lang muna ng Diyos yung patience mo. Inaayos lang muna ng Diyos yung emosyon mo. And when the time is right, I, the Lord, will make it happen for you. Hallelujah. Thank you, God. Ayaw ng Lord ng taong hindi grateful. Tandaan nyo yan. Ayaw ng God niyan. Hindi, Diyos yan eh. In-explain na nga sa atin noong Sunday eh. 10 yung pinagaling, isa lang yung bumalik eh. Hinanap ba ni Jesus yung siya minanap? Hinanap! Huwag tayong abusado. Hindi. Karapatan ko to na pagpalain ng Diyos. Karapatan ko to na maging maganda buhay ko dahil nasa verse niyan. Oo. Bibigay ng Diyos yan, pero karapatan mo rin na ibalik yung papuri sa Kanya. Karapatan mo rin na pasambahin siya, paglingkuran lang siya. God is a jealous God. Hindi natin maloloko ang Diyos. Tao, pwede natin lokohin, but God never. Huwag kang makipaglaro kay Lord. Dahil siya never, ever tayong niloloko, nakikipaglaro lang. God, seryoso sa lahat. Kaya nga inaalaw niya yung crashing and breaking eh. Kasi seryoso siya sa atin. Kung hindi siya seryoso sa atin, padigahin lang tayong padigahin. Tama ba? Pero hindi. God is not after sa outward appearance. God is really after sa character ng mga puso natin to be transformed in the image of His Son. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Merry Christmas. Number 5, last na po ito. Kaya nga now, every time we say Merry Christmas, we really should have a merry heart. Especially us, ha? Especially tayo na nakakaintindi. Number 5, last na po ito. Christmas demands a response. Kasi nung Christmas, kung babasahin natin yung nangyari nung Christmas, nagulo talaga yung buong Israel eh. Hindi nga lang buong Israel eh. Umabot sa east eh. Yung mga magi, yung mga mago, umabot sa kanila eh, kasi matatalino yun eh. Nag-aalay ng star. Alam nila eh, na lumabas na yung Star of Bethlehem eh. Alam nila. Alam rin nila kung nasaan. Kasi alam nila yung hula eh. Nagulo talaga. So iba-ibang responses yung nakita natin dun eh. Kaya church right now, every heart must decide. Tingnan natin ha, kung anong decision ng puso mo. Why? The shepherds worshipped. Yung pinakamababa pa, talagang sila yung nag-worship. So anong response mo ngayon? Are you grateful? Are you thankful? Is your heart full of thanksgiving and worship? O medyo bitter ka kasi hindi nangyayari yung gusto mo? Worship ko konti lang, Lord. Todo ko to, Lord. Kapag dumating na, Lord, hindi ganun. Have a worshipful heart. Whatever situation meron ka, because of Christmas, the greatest blessing binigay ng Diyos. Hallelujah! Be thankful! The Magi sought. Sipin mo yung from the east, they gathered gifts, treasures, and they traveled from afar. Bumiyahe po sila. Grabe! Sana magkaroon tayo ng puso na sumasaliksik, naghahanap sa Diyos. I sought the Lord. Amen. Ano yung kinang provision? But seek ye first. Seek. Baka di nyo po alam yung sought, seek po yan ha. Past tense. Seek ye first the kingdom of God. Ano meron sa kingdom? Will ng God. Laws ng Lord. Hanapin mo. Nako. Hindi, hinahanap ko si Lord kasi tuwing may service, hinahanap ko siya. Alam niyo ba, kailangan ng paghahanap sa Lord araw-araw. When you're seeking for His laws, will, gusto mo sundin yung kalooban niya, gusto mong i-please the Lord, that's seeking God.
We don't need to look for the Bethlehem, for yung star ng Bethlehem. Marami na, saan ka umikot yan, may star ng Pasko. Ang totoong paghahanap sa Diyos, paghahanap ng kanyang kalooban. Masunod yung kanyang kalooban. Hallelujah. At ang pinakamalala, Herod, he resisted. Tatlo yan. The shepherds, they worship. The magi sought, hinanap. But Herod resisted. And this is the sad reality. In this world, napakaraming Herod. Minsan sa church pa mismo, may Herod na. Parang mag-worship lang, magsisik lang kay Lord kapag nangyayari na yung gusto niya. Hindi ganun yan. Hallelujah. Right now, decide whether maganda yung nangyayari mo, whether you are full of testimonies, full of blessings, or you are in the middle of the crashing, you are in the middle of your wilderness, whether wherever you are right now, decide that you will worship God. Decide that you will worship the King, the Messiah na pinanganak. Hallelujah. Nakakalungkot. Alam niyo bakit? The first Christmas happened 2,025 years ago. But hanggang ngayon, yung bayan ng Israel, naghahanap pa rin sa Messiah. Pinanganak na nga sa kanila dati. But majority of them still don't believe. That's why we're so blessed. Malayo tayo sa kanila. Nandito tayo sa East. Baka kapitbahay natin yung 3 mago. Pero tayo, kahit hindi tayo Israelista, tayo sumasamba. Hallelujah. Tayo naniniwala. Tayo sure na tayo na Messiah dumating na. At sabi sa Hebrews chapter 9, Jesus will appear again once more. Not to save, but to kuhanin. Kawawa naman yung mga Israelites. Sila pagdating, parang hindi natin lang puso ng Lord eh. Ibang usapan kasi pag Israelites eh. No? Ito yung magiging mitya kasi. Isang araw yung mga Israelita, they will acknowledge the Messianic ni Jesus. Isang araw yun, nasa prophecy yun. Kaya bantay-bantayan yung Israel kapag si Netanyahu nag-declare, we, the people of Israel, acknowledge that this Jesus is the Messiah. Hallelujah, kabahan ka na. Sabihin mo dun sa kabahan ka na. We're so blessed. Merry Christmas po sa bawat sa. Conclusion, Christmas is the announcement that God came near, grace appeared, and hope was born. And Christmas is heaven's invitation. But our response determines the transformation. Hallelujah. Why? The whole world is celebrating Christmas. Tama, no? Ultimo yung mga Muslim. Ito so. Everyone is celebrating Christmas. Sa holidays, sa ganyan. But not everyone is nata-transform ng Christmas. And Christmas is hindi lang to pang December. Christmas, kailangan natin siyang magunita. Araw-araw. This is Christmas. John 3:16 is the Christmas. No? When God gave. Hallelujah. Merry Christmas po sa inyo. To God be the glory. God bless you all po.